Ayan, sige po. Magandang gabi po sa lahat. Ayan po, muli isang kapagpalang din po sa bawat isa. Ngayon, makasubaybay. Dati, ayan po, we have 5 minutes para po i-share ang live na to at nakita niyo rin po ng mga natin, kapatid, kapamilya, kapatid na yan. So, PNC na i-share po yung live na to. Okay. Ito po yung mga isa. Mention, share ito. Hindi sila na pa rin kapag-hit ng salita ng boy. Ayan, nakusin ito lang. Salamat po sa mga nag-share. Ayan po. Sige po. Maraming salamat po sa lahat. Siguro po ito yung nagsimula na. Sa mga oras na po. Ano na natin yung nagsimula na nag-share. Ito na natin nag-share. Ito po.
Hindi po. Muli, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa, no? Dadatigin po sa ating Diyos na buhay. At Ano po ay magsimula sa ating pagdamag po. ayan, sige po. Ayan, sige po. Ulit. Tayo na po ay mag-start talaga. Ito na po. Sige po, simulan po natin sa panalangin bago ang lahat. Ayan. Kami po ay inyong samahan sa opening prayer. So let's pray po. Ayan, Hallelujah Jesus. Hallelujah, misumpa, dakilang Diyos na buhay, banal at kalugod-lugod. Sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy po kami lumalapit sa iyo. Patuloy po kami nagpapakumbaba at patuloy po kami humingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang, pagkakasala, Panginoon. At sa mga oras na ito, Lord, dalangin po namin na samahan niyo po kami, Lord, sa pag-share ng Word of God, Panginoon. Through online, Lord God, dalangin namin, Panginoon, sa mga makikinig ng O God. Hallelujah, na patuloy niyo pong buksan ang kanilang puso at isipan, na maunawaan po nila, Panginoon, ang iyong nais, ang iyong layunin, Panginoon, para sa kanila, Panginoon. Sapagat, Lord God, yung tunay na hindi mo nais, Panginoon, na mawalay ang bawat isa, Panginoon. Lord, samahan niyo po kami, Panginoon, at patuloy na ikaw yung makita sa buhay ng iyong mga lingkod na gagamitin ito, Panginoon. Gamitin mo lamang kami, Panginoon, bilang isang instrumento, Lord God, dahil ng pagpapala sa iba, Panginoon. Hallelujah, na maging sila'y makapakinig ng iyong salita, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga lingkod nito, Panginoon. Lord, ikaw ang patuloy na magbigay ng maayos na internet, Panginoon, connection, Lord God. Hallelujah. At patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo ang gawain nito, Panginoon, ang araw na to, Panginoon. At sa iyo po namin pinapasalamat lahat-lahat, O God, sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Ayan. Sige po, so tayo po ay dumako muna sa testimony. Ayan. Ayan po. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon, sa buhay, sa hininga, at kalakasan po na patuloy na pinagkakalob sa akin ng Panginoon. Papasalamat din kami sapagkat kami kanyang iningatan pagpunta po dito sa lugar ng Balian. Kahit po ay maulan, talaga pong nabasa kami. Akala po parang nakapaligo na rin po kami. So, pero sabi nga po, hindi po ito hadlang para kami po ay makapag-live stream ngayong gabi. At nagpapasalamat din ako na hindi naman po lingid sa kaalaman ng iba na ako po ay mula sa pamilya ng mananampalataya. So, kahit ako mo po ay nang napunta sa ibang lugar kung saan doon ako ay nag-aral, doon po ay nangyari na na-backslide din po ako. Kumbaga nag-engage po ako sa mga makamundong bagay. So, pero papasalamat ako sa Panginoon sapagkat ibinalik niya ako sa kanyang presensya. Patuloy na nararanasan ko pa rin yung grace ng Panginoon. At I felt sad lang kasi dati na kasama ko yung pamilya ko na nanambahan, pero ngayon, ako na lang po at ang kapatid ko na nasa malayo, yung nagpapatuloy. So, pero alam po ni Lord kung ano po yung madalas talagang pinag-pray ko sa Kanya, na sana dumating yung oras, yung panahon na magkasama-sama po kami ulit na manambahan at alam ko na ang Diyos ang kikilos sa kanilang mga buhay, ang Diyos ang mag-change ng kanilang mga puso. Kaya
hindi pa rin po ako sumusuko na dumating yung panahon na makasama ko po sila ulit kasi iba po yung pakiramdam na marami po kayong lahat na pamilya, yung sama-sama na magsisimba at nawa pinagkakatiwala ko po yung sa Panginoon na dumating po yung time na magbalik loob po ang aking mga parents o mga pamilya o kapatid. At yung mga hindi rin po mga kapatid ko na hindi rin masyado pong kilala ang Panginoon, sana dumating po yung oras na yon at sana po nanonood sila ngayon sana po nanonood po kayo ngayon ng mga kapatid ko. Sana tapusin niyo po itong live at sana mangusap sa inyo ang Panginoon. So, yun lamang po sa lahat, sa Diyos ko lamang po pinapasalamat ang lahat-lahat. Yan po. Ayan. Siyang tunay po na napakabuti ng Diyos na buhay. Maging ako man po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa Lord sa hininga, kalakasan na patuloy niya pong ibinibigay at pinagkakaloob sa buhay ko. At dahil ni Sister Abigail, ang pinaghiban nga lang namin siya ay lumaki sa pamilyang mananampalataya at ako naman po ay lumaki sa isang pamilyang hindi mananampalataya. Sila mama, sila papa, ganyan ako. Pero hi pa. Ayan. Naway na mapanood yung live na to, no? Dumating din po sa punto na, nung una po talaga, before ko nakilala yung Lord, syempre, before nga, di ba na, hindi ko po talaga kilala siya, kung sino, ano siya. Pero salamat sa Panginoon, sa kabutihan niya. Dahil, siya merong mga ginamit na instrumento upang ako man ay makakilala sa Kanya. Ako ay, nung dati hindi ko alam kung sino yung Diyos, kung ano ba talaga yung Diyos, kung sino yung totoong Diyos. Ngunit nang dahil sa habag ng Panginoon, nang dahil sa kanyang pagmamahal, isa ako sa nakakilala sa Panginoon. At sabi nga na, sa dinami-dami ng tao sa mundo, napakapalad natin, napakapalad ko. Kasi isa po ako sa pinili ng Lord upang mag-serve po sa Kanya, maglingkod po sa Kanya. Dahil sabi ko nga po, hindi ko kaya kung sarili ko lang, kung ilalagay ko lang yung sitwasyon ko na gugustuhin ko lang sumama sa mga ganitong bagay dahil parang maganda, ganyan. Pero iba po talaga kapag yung Lord yung humiko sa puso mo. No? Talagang siyang tunay na nangungusap yung Lord. Pinili ka niya talaga kahit bata ka pa o sinapupunan ka pa na yung nanay, talagang pipiliin ka ng Panginoon. Salamat sa Lord sa mga pagsubok sa buhay. No? Bagaman dumadating din sa punto na, syempre, hindi nga sila mananampalataya at hindi din nila naiintindihan kung bakit minsan, lagi akong wala sa bahay, ganyan, kanina nga, wala ako sa bahay, paalis ako, sabi ni mama, na parang, ayan, naalis ka na naman, huwag ka nang babalik, ha. Paalis namin wala sa bahay, meron po kasi namin live stream, ganyan. Pero salamat sa Lord kasi, yung kalooban niya pa rin yung nangyari at hindi niya pinahintulutan na hindi kami makapag-live stream sa mga oras na to. Yun po yung isang bagay na pinagpapasalamat ko na kahit gaano man po kahirap na subukin tayo o ano man po, pero kung nandun yung pagtitiwala mo sa Lord, siyang tunay po na hindi kanya po iwan ni pababayaan man po. Yun yung isang bagay na pinapanghawakan ko na sa Lord lang po talaga tayo magtiwala. Dahil hindi tayo hayaan ng Lord na mamaglit sa Kanya. Basta't nandun din yung desire ng puso natin na sumunod po sa Kanyang kalooban. Yun po. At maraming salamat sa Lord. So, yun lang po. At sige po. Tayo po ay dumako sa recap. Yan. Ayun po. So, yung recap patungkol sa nakaraang last Sunday. Siguro, sasabi kayo. So, ayan, for recap po, magbabalik na kung ano po yung inano po sa amin ni Pastor Berting sa mensahe po during Sunday School. So, ayan po, di ba? Yung tema po natin is Proclaim Christ in the Cities. Gusto po ng ating pastor na dapat daw po ay we should be like Pablo na nabagabag sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. So, sabi niya po, hinighlight niya po doon na bago po natin i-proclaim ang Christ sa ibang tao,
So, dapat po ay mabagabag din po tayo. So, kahit ako, di ba, mananampalataya ako. Yung asawa ko ay hindi. So, dapat po ay sa pamilya po muna. So, sabi nga, di ba, na dapat maging kawangis tayo ng Panginoon. Kahit hindi man natin sabihin, basta nakikita sa gawa sa atin, sa pamumuhay sa atin, talagang mapapakita natin kung sino ba ang Panginoon, kung ano ba yung ginagawa sa ating buhay ng Panginoon. So, kasi, no, ano po yun na ibibigay mo, sasabihin mo sa pamilya mo, kapatid mo, asawa mo na, i-share mo yung gospel, papakilala mo yung Panginoon. Pero, kita sa sarili mo na hindi mo naman ginagawa. So, ano kaya yung magiging reaction nila? So, sabi niya, yung nga, sinasabi mo ganyan pero hindi mo naman hindi naman nakikita sa pamumuhay mo. So, ano po, di ba, yung response at yung ano po nila doon na hindi naman nakikita So, mas worse, pakatuyain pa yung Panginoon. So, dapat, meron din po tayo na as we proclaim Christ, dapat po ay nakikita po sa pamumuhay natin na yung bunga ng Espiritu na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Yun lang po yung ma-share ko na recap mula sa aming pastor. So, sabi nga, di ba doon ng ating pastor na, na hindi pwedeng nababagabag lang tayo. Kailangan, meron din tayong ginagawa bilang isang mananampalataya ni Kristo. Hindi pwedeng nagkakaroon lang tayo ng compassion sa mga taong ating habagan, no? Dahil nakikita natin yung sitwasyon nila na sila hindi sila mananampalataya, hindi nila nakikilala sa sarili. So, bilang tayo ay nakakilala sa Diyos, so yung dapat natin gawin is ipakita sa kanila kung sino at ano yung Diyos. So, yun lang naman po. At sige po, tayo po ay mag-proceed na sa short exhortation. Yeah, for So, ayan. So, ngayon po ang ating day 71 ng live streaming na pinamagatan po na Proclaiming Christ in the Cities. So, ako nga po pala si Sister Abigail. At ako naman po pala si Sister Fatima at Fatima Batoy. Hindi po pala Batoy kasi narinig ko sa mga nag-shoutout. Shoutout kay Sister Fatima Batoy. Bantoy po. Yan. And we are from FOM Tapel. Okay. So ayan, dako na po tayo sa ating tema ngayong gabi. So, ang tema po natin, nanggitin ko po, no, Proclaiming Christ in the Cities. So, dito po, pag-aaralan natin kung ano po yung, at makikita natin kung ano yung mga challenges na kinaharap ni Apostle Pablo while proclaiming Christ in the Athens. So, para forward na din po sa atin ito as a follower of Christ na ipaproclaim natin si Jesus Christ. So, para maintindihan po natin kung paano ito haharapin o ano yung kakaharapin natin tulad ng kinaharap nga ni Apostle Pablo dun sa pangangaral sa Athens. So, eto po makikita natin to na yung mga kinaharap ni Apostle Pablo so that we can meet them also. So, ayun po, di ba? So, bago po, eto pong gawa 17 is naisulat during second mission journey ni Apostle Pablo. So, bago po tayo dumako sa Athens, so, pangyayari po before 17, ano po, si Apostle Pablo po ay nauna pong nangaral sa Thessalonica. So, dito nga po, nangaral siya, maraming naniwala at tumanggap, ngunit may mga nainggit na mga Hudyo, kaya naman pinag-uusig siya. Kaya naman yung mga kapatid niya ay pinapunta po siya ng Berea. So, dito naman po sa Berea, dito sila ay nangaral. Kasama niya po dito si Silas at Timoteo. So, dito po, maganda sa Berea kasi ang mga tao po dito ay bukas sa kanilang mga isipan. So, talagang sila po ay marurunong, matatalino. So, nung nangaral po sila doon, marami pong sumampalataya. Pero,
nung nabalitaan po ng mga Hudyo sa Thessalonica, sila po ay pumaroon at sinurusulan ang mga tao roon kaya't nagkaroon ng riot, nagkaroon ng kaguluhan. Kaya naman, dali-daling pinapunta ng mga kapatid ni Pablo, si Pablo, at inihatid sa Atenas. So kaya naman po siya ay napunta sa Atenas, or sa Athens. So ayun po. So ito pong Athens or Greece, kilala daw po sa bilang centers of philosophy. So ayan. So kung sino po nakakanood nito, siguro kilala po naman po natin yung mga great philosophies, no? Tulad ni Socrates, Plato, Aristotle, at mayroon pang iba. So, ito din po ay tinaguri intellectual capital of the world. So, pag sinabing intellectual capital of the world, ito po ay maraming matalinong tao. So, mga intellectual people. Pero nga po, sinabi ni Apostle Pablo, na these people sa Athenians, they are rich in knowledge, pero have spiritual ignorance. So ano po, sabi po nga nito, one of the leading cities. So 100 years ago, tinagurian na po itong one of the leading cities doon. So ito po yung Athens ay full of idols. So merong hindi lang 10, kundi thousands of idols ang naroon. So kung familiar po tayo na sa mga Greek mythologies, dun po yun. Yung mga gods and goddesses like Zeus, Athens, Venus, Hermes, Mercury. So, kung ano po natin na maraming gods and goddesses po talaga yung Athens. So, bakit ko po na-highlight itong background ng Athens? Kasi nga po, ito po yung mga tao at dito nangaral si Apostle Pablo. So imagine, yung mga pinangaralan ni Apostle Pablo ay mga matatilinong tao. So ayan po, dadako na po tayo sa ating basahin ko po sa Acts 17:16 to 34. Habang sina Silas at Timoteo hinihintay ni Pablo sa Atenas, napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyos ng lungsod kahit nabagabag ang kanyang espiritu. Kahit nakipagpaliwanagan siya sa loob ng mga sinagoga roon, sa mga Hudyo at sa mga hotel na sumasamba sa Diyos at sa sino mang makatagpo niya sa liwasan bayan araw-araw. Nakipagtalo rin sa kanya ang ilang mga pilosopong Griego na mga Epicoryo at Stoiko. Ano bang sinasabi sa atin na nagmamarunong na iyan? Sabi ng ilan. Sabi naman ng iba, nangangaral yata tungkol sa ibang mga Diyos. Sinabi nila iyon dahil nangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa muling pagkabuhay. Siya ay sinama nila at iniharap sa kapulungan ng Areopago at tinanong, maaari bang malaman namin kung ano itong bagong aral na itinuturo mo? Bago sa aming pandinig ang sinasabi mo, kahit nais naming malaman ang kahulugan nito. Sapagkat walang ginagawa ang mga taga-Atenas at mga dayuhang naninirahan doon, kundi ang mag-usap-usap at makinig tungkol sa mga bagong turo. Tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, mga taga-Atenas, napapansin kong kayo lubos na napaka-reliyoso sa maraming bagay. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba, nakakita ako ng isang dambana na may nakasulat sa Diyos na hindi kilala. Ang Diyos na inyong sinasamba, kahit hindi nyo nakikilala, ang siya kong pinapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto ay ang Panginoon ng langit at ng lupa at hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isang tao, inilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula't-simula pa ang kani-kanilang panahon at hangganan. Ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos, makasakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat nakasalalay sa Kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga yung mga anak niya. Sapagkat tayo mga anak
ng Diyos, huwag nating akalain na ang kanyang pagka-Diyos ay mailalarawan ng ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at gawa ng kamay ng tao. Sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisitalikuran ang kanilang masamang pamumuhay, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan. Sinabi naman ng iba, nais na yung mapakinggan muli ang tungkol dito. At iniwan ni Pablo ang mga tao. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos, kabilang dito sina Dioneso na kaanib ng kapulungan ng Areopago, isang babaeng nagngangalang Damaris at mga iba pa. Praise the Lord. So ayan. Po dito sa verse 16 po, di ba? So habang sila si Timoteo po ay hinihintay nga ni Apostol Pablo sapagkat sila po ay naiwan sa Berea, so siya po ay naglalakad-lakad. So sa kanyang paglalakad-lakad, nakita niya po na puno ng mga Diyos-Diyosan yun. Kaya siya po ay nabagabag ang kanyang puso. So siguro po, if tayo po yung nandoon, no? Pumunta sa Athens or Greece. And it's our first time na makapunta doon. Knowing na isa ito sa mga intellectual capital of the world, one of the leading cities. So, maraming matatalinong tao. So, ano kayo yung mapipil natin? No? Siguro, we are very excited na tayo. So, kung meron nga tayong cellphone, no, baka nakipag-selfie na tayo. Kasi nga, yung mga mga rebulto doon ay pwede nating we find it arts or culture. Pero ano po yung na-feel ni Apostol Pablo? Taliwas po sa nabagabag po siya. Nabagabag ang kanyang puso sapagkat nakita niya na maraming rebulto. So pag maraming rebulto doon, ibig sabihin marami pong tao na hindi paligtas. Maraming tao pa ang nangangailangan ng kaligtasan mula sa Diyos. So yun po, so nakaramdam siya ng burden. At the same time, compassion. So compassion? What kind of compassion? Compassionate desire to save people from spiritual ignorance. Ayan po yung naramdaman ni Apostle Pablo sa mga tao sa Atenas. So like Jesus po, di ba, sa Mateo 9:36. So nabagabag din po ang puso ng Panginoon sa mga tao. So just like Jesus po, no? Sabi nga po dito, kung tayo po ay totoong mananampalataya and we proclaim na tayo ay tagapagsunod ng Panginoon, meron din po dapat tayong burden. Burden na katulad na naramdaman ni Apostol Pablo. So, but it doesn't mean na kailangan po, maburden lang tayo. So, parang, we felt sad na nakikita natin na ganun yung mga tao na nakikita natin na hindi pa nila talagang lubos na kilala ang Panginoon. So, we need to take action. We need to ipangaral yung gospel ng Panginoon at pakilala ang Panginoon kung sino talaga ang Diyos natin at na dapat sambahin. So, nabanggit po dito na maraming Diyos-Diyosan. So, ano po yung mga Diyos-Diyosan or idols? So, ano ba? So, ano yung idol? So, parang pag sinabi kasi yung Diyos-Diyosan, hindi lang po kasi ito yung ginawa ng tao. Pwede din po ito yung sarili mo, yung pera mo, or yung trabaho mo. Pwede siya rin yung nagiging Diyos mo sa buhay. Yeah. So, sinabi po ni Sister Imam, so yung mga bagay po na everything that replaces God, na kung saan ito, yung mga bagay na ito, yung mas inuna mo, mas pinahalagahan mo kaysa sa Panginoon, it considers idolatry. Sabi nga po, di ba, kung ano po yung wino-worship natin, ina-idolize po natin, so parang wino-worship na din po natin yon. So,
Kaya gano'n na lang man po kabagabag yung puso ni Apostol Pablo sa mga tao doon kasi nga yun yung nakita niya mga rebulto na yun, o mga religious na mga tao doon, pero hindi po nila kilala kung sino po talaga yung totoong Diyos. So ayun po, di ba, sa verse 17 nakita natin na nag-evangelize si Apostol Pablo sa lahat ng tao na makatagpo niya doon sa sinagoga, sa marketplace, po, di ba? So hindi niya po inalintana, no, na wala siyang pakialam na kahit gaano ka man katalino, kung ano yung pinag-aralan mo, basta yan, nakapagpapalim si Kristo sa kanila. Kasi gusto niya na ang bansang ito ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya po siya po ay nagkaroon ng virginity po, di ba? So saan po sabi ni Apostol Pablo sa Roma 1:6, hindi ko ay kinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. So ganun din po sa atin. Alam ko na lahat po tayo, maging man ako, minsan nahihiya o nakakaramdam ng takot, pinangungunahan ng takot na mag-share ng gospel. Pero tulad po ng ginawa ni Apostol Pablo, hindi niyo po kinahiya ang salita ng Panginoon. So tayo dapat po ay maging daluyan din ng pagpapala sa iba. Maging daluyan para makakilala ang ibang tao kay Kristo. Kasi meron na po tayong Source F. Aside from meron tayong the Word of God, we also have the Spirit of God within us na pinagkaloob sa atin. Na meron din po si Apostol Pablo that time. Kaya po, grabe yung bagabag niya sa mga tao doon. So, di ba po sa verse 18, doon na na-encountered ni Apostol Pablo. So, mga pilosopong Griego na ito po ay dalawa, Epicurio at Stoico. So, Stoic and Epicureans. So, ano po yung mga philosophy na meron ang mga Epicureans? So, ito pong Epicureans, sabi po, yung ultimate goal nila is to live for pleasure and avoiding pain. So, puro saya lang ang gusto. So, sabi nga, di ba? And, alam natin na until now, na sa panahon na to, meron pong philosophy na meron tayong ganito until now. So, sinabi nga naman, if it feels good, then do it. Kung whatever na magbibigay sa'yo ng pleasure, hindi na inaalintana o hindi nila inaalala kung ano man yung mangyari o kung ano man ang sasabihin ng iba, as long as these things is give them pleasure, then ginagawa nila. Ganon yung mga Epicureans. Ganon yung mga philosophy ng Epicureans. So ano po, they are materialistic or materialist. And they believe na hindi nila dinideny yung mga king gods. Pero naniniwala sila na hindi nag-i-intervene sa human affairs ang gods na ito. So ayan po. How about Stoics? So, ayan po yung philosophy ng Stoics po. Sila po ay naniniwala sa maraming Diyos. So, ayan. And they are guided by reason, focus on virtue. So, they are those people na may human can achieve virtue and happiness through their own reason and self-discipline alone. So, ayan po, taliwas sa tinuturo sa atin. So, sa kanila, puro sarili po nila yung iniisip nila po naman, they are guided by reasons. Pero na po tayo, we are guided by the Lord. So, lahat po ng natatamasa natin, ina-acknowledge po natin to as grace ng Panginoon. No? Ito naman po, so they believe na there is no meaning or purpose in life. So, ayan. So, let's see, di ba? Kawawa ang mga taong naroon. Kasi nga, di ba? Mali yung mga paniniwala nila sa buhay. So that is why Apostol Pablo was eager to proclaim Jesus sa kanila at malaman nila na there is a purpose in life, no? Na ang Panginoon at ito po ay ang Panginoon ang daan. And we will find the true meaning of life by knowing Jesus Christ.
So, ayan. So, dito lang po, di ba, sa verse 19 to 20. So, ayan, dahil nga, itong mga or mga pilosopo na ito, na-curious sila na, so, itong mga taong to, so wala silang ginawa doon, kundi magpuro-puro, magpalitan ng mga idea. So, dahil na-curious sila kung malaman nila kung ano yung sinasabi ni Apostol Pablo. Kasi nga, di ba, nagtanong sila nagtanong sila kung ano yung inaaral na o tinuturo ni Apostol Pablo kasi nga nabanggit din ni Apostol Pablo yung si Jesus Christ at yung muling pagkabuhay. So, parang na-curious sila na. So, kasi nga, gusto namin mapakinggan kung anong gusto mong ibig sabihin. So, that is why siya po ay isinama nila sa kapulungan ng Areopago. So, ayan po. So, it's time for history. Salamat sa sabi niyo. So, ayan. Hindi naman po lingid sa bawat isa, no, kung ano yung kwento, no, dito sa gawa, kung ano yung pinpoint dito ni Apostol Pablo. And tong time na siya'y dumaan sa place ng Atenas, at yung sa kanyang mga nakita na saksihan. Kung makita po natin si Apostol Pablo, sabi nga kanya ay nabagapag. Nung time na nakita niya yung sitwasyon that time ng mga tao doon, ng mga Pilospia doon, kung ano yung kanilang mga ginagawa. So, kung sa atin naman po, i-apply po natin sila bilang mga mananampalataya ni Kristo. No? Sa kalagayan ni Apostol Pablo, kung tayo si Apostol Pablo, no? Ano kaya yung parang mararamdaman din natin, di ba? Tayo ay magkakaroon din ng habag doon sa mga taong. So tayo bilang isang mananampalataya ni Kristo, kailangan hindi lang habag or hindi lang tayo pwedeng mabagapag. Tulad ni Apostol Pablo na lingkod ni Hesukristo, no, na ating Panginoong Hesukristo, no, siya ay mayroong ginawa. So ano po yung kanyang ginawa? Ang ginawa niya, siya po ay nakipagpaliwanagan. Ipinaintindi niya po at pinaunawa niya po doon sa mga taong naroon that time kung sino at ano yung Diyos. No, kasi sabi nga kanina, naniniwala sila sa Diyos pero hindi nila kilala kung sino at ano yung Diyos na yun. No, ang dami nilang sinasamba, mga Diyos-Diyosan. Lalo na po yung mga ribulto. Yun, di ba? Mababasa natin sa verse yun, Sister Abigail? Ayan, sa verse 16. Mali mo bang basa? Habang sinasita siya, Apo. yung hinihintay ni Pablo sa Atenas, napaghimpuro ng mga Diyos-Diyosan ng lungsod, siya napagabutan ng Espiritu. Ayan. Nung pinapalakan si Pablo, nakita niya na maraming mga tao no, na sumasamba doon sa mga Diyos. So, kaya yung ginawa niya, ito ay kanyang lapitan at paliwanagan. No? And kung sa atin, bilang isang mananampalataya ni Kristo, so kailangan din natin na gawin yung bagay na to. Kailangan natin na i-proclaim si Jesus Christ sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. No? Kasi yung pagmamahal ng Panginoon, di ba? Sabi nga, kung mababasa po natin dito sa Gawa 17:27, ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin. Diba? Ganun po kabuti yung Panginoon. Ganun po tayo kamahal ng Diyos na kung paano hindi nais ng Panginoon na may mapahamak. No? Hindi nais ng Lord na tayo mapahamak, kundi nais niya na ang bawat isa ay makapagsisi, makapagtalikod sa kasalanan. Kaya nga, kung natin yung call to repentance, no? Tawag sa pagsisisi, no? Ito ay para sa lahat. Hindi lang po ito para sa aming mga mananampalataya, kundi ito ay para sa lahat ng mga tao. Dahil kung mababasa natin doon sa Romans 3, verse 23, na sabi doon, Romans 3, verse 20,
3. Ayan, sabi po dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalalakihan ng Diyos. We know na walang matuwid, wala kahit isa. No? Pero nang dahil sa habag at pagmamahal ng Panginoon, hindi nais ng Lord na may mapahama. Kaya yung sabi niya doon sa Pedro na ang Panginoon ay patuloy na nagbibigay ng pagkakataon upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. No, ganun po kabuti ang Panginoon. Ngunit dapat hindi lang natin alam na hindi sapat na alam lang natin na ganun kabuti yung Lord. Dapat alam din natin kung gaano kabagsik ang Panginoon. Di ba kung mababasa natin doon sa Romans, no? Na ang Diyos ay mapanibubuin. Dahil ang gusto ng Panginoon, siya lang yung ating paglingkuran. Siya lang yung ating sambahin sa espiritu at katotohanan. No? Dahil mula pa simula, ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Hindi po ba? At kung mababasa po natin dito sa Gawa 17, wait lang po, 17, ayan. Ayan. Sabi po dito sa 20, sapagkat tayo mga anak ng Diyos, huwag natin akalain na ang Diyos, ang kanyang pagka-Diyos ay mailalarawan ng ginto, pilak o bato, na pamanglikha ng isip at ba ng kamay ng tao. Di ba? Dahil mas mahalaga po ang naglikha, no? Mas mahalaga yung gumawa kaysa sa ginawa, no? Tulad ng Panginoon, no? Mas mahalagang parangalan natin yung Diyos. Mas mahalagang yung Diyos yung dapat natin purihin at sambahin. At hindi yung mga bagay na nakikita natin. Kasi ngayon, sa panahon natin ngayon, sa sitwasyon natin ngayon, di ba, marami pa rin talagang mga filosofiya. At hindi yan mawawala. No? Marami pa rin mga taong hindi nakakilala sa Lord. Ano, at parang, pag tulad nga po nun, parang yung like mo sa Bulias. Ayan, hinanong sa Bulias. Nung time na nag-YouTube po, talagang mayroon din po kaming mga nakakasalamuha or nakakatagpo ng mga tao doon kapag nagbabahay-bahay na naniniwala sila sa Lord pero hindi naman nila kilala kung sino yung Diyos na buhay. And meron din na mapapelos, meron din silang alam, meron din silang alam patungkol, pero yung lang, hindi nila talaga nalalaman kung sino at ano yung Diyos, no? So tayo bilang isang mananampalataya ni Kristo, kailangan natin na mapaintindi sa kanila kung sino at ano ba talaga yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya nga, sabi ba na, proclaiming Christ in the cities, na maipahayag kung sino ano yung Diyos. Dahil ang Diyos po, no, sabi nga doon sa Hebrew na, Jesus Christ is the same, yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang Diyos, no? At hindi pwedeng baliin ng Panginoon kung ano man yung kanyang sinabi. No? Kaya, ito ngayon po sa mga nakakapanood ng live na ito, sa mga taong hindi pa rin po nakakilala sa Lord, no? Mapalad po kayo kasi nakita niyo po itong live na ito na mabuksan yung puso po ninyo, yung isip ninyo po, na tanggapin si Jesus Christ no, bilang tagapagligtas. Kasi sabi nga doon sa dyan na yung katotohanan, no, kapag tama natin yung katotohanan, na yung katotohanan siyang magpapalaya sa atin. No, kasi we know naman po na hindi lahat ay kilala ang Panginoon kung sino at ano yung Diyos. No? Kaya mga kapatid at mga nakakapanood nito, no, naway maliwanagan po tayo na at alamin po natin kung sino, ano po ba talaga itong Diyos na ito. No? And, ayan, yun po ay karagdagan lamang doon sa dinala namin ni Sister Abigail sa mga oras na to. At sige, mag-proceed po tayo pa. At meron ka po pong karagdagan, Sister Abigail? So, ayan. So sa ano po yung mga message po na makukuha natin dito sa Acts 17. So, dito po, no, meron tayo daw po ay tinawag to proclaim Christ and hayaan natin yung resulta sa Panginoon. Kasi po, minsan, like ako po may times na gusto ko kausapin yung asawa ko o yung parents ko. So, about Jesus at
yung pagbabalik loob sa Panginoon. So ano no? So, pinag-aralan ko po ito. So, naghahanap ako ng timing, perfect timing kasi, di ba, dapat alam mo yung mood ng isang tao na yon. So, talagang you are preparing para i-share sa kanila yung gospel at ipakilala sa Panginoon kasi nga, hindi lang ako yung gusto kong maligtas yung sarili ko eh. Gusto ko maisama sila. So, yun, di ba? So, pero, nung sinabi ko na, nagawa ko na, no? Nagawa ko na, wala silang response. Oh, hindi nila ako pinaghiwalaan at mas first pa, nagalit sila. No? And ano yung na-feel ko that time? I felt frustrated kasi naramdaman ko yung bigat ng responsibilidad na sa kagustuhan na sila ay maisama at makakilala sa Panginoon, kapanumbalik sa Panginoon. Pero tulad nga po ng ginawa ni Apostol Pablo, no? He proclaimed Jesus sa Atenas filled with faith. So, wala siyang pakialam na gaano man sila katalino, ano yung pinag-aralan nila, ano. So, pero, nakita naman po natin, di ba, nabasa natin na nung nangaral si Pablo, marami yung nag-mark sa kanya. No? Pero meron din pong mga naniwala, pero marami naniwala at sumunod sa kanya, naniwala sa Panginoon. So, parang ganun din po yung inano sa atin ng Panginoon na we should proclaim Christ, pero yung result, hayaan na po natin sa Panginoon. No? As long as na we proclaim Christ sa abot ng ating makakaya, we do our part, so we let the results up to God. Hayaan natin na ang Diyos ang kumilos sa kanilang buhay, sa kanilang mga puso, and ang Diyos ang mag-change sa kanilang mga puso. Kasi kung tayo po hindi natin kaya. So ano po yung ginawa ni Apostol Pablo dito? Pinangaral niya, pinapray yung Christ. Pero ito po ay, yung resulta ay pinag-suggest niya na lang. So ganun din po dapat sa atin na kailangan natin i-proclaim ang Jesus, pero hindi po as long as we did our part. So, hayaan po natin kasi wala tayong magagawa eh. Only Jesus Christ ang makakapag-change na kanilang mga puso. So, ano pa po, Mr. Fatima? So, kailangan nating kilalanin na God is our Creator. Hindi siya gawa sa ginto, pilak, o bato. Na pawang likha or isip lamang ng tao. No, kaya sabi nga doon kanina sa verse na siya ay hindi siya gawa ng kamay ng mga tao. So ang Diyos ang naglikha sa atin at sa lahat. So nararapat lamang na siya yung ating papurihan, nararapat lamang na siya yung ating paglingkuran at hindi yung mundong ito, no. Kaya tinawag tayo to proclaim God, to proclaim Christ. No? And God's commands us to repent. Diba? To repent. So, ayun nga po, di ba? God commands us to repent. So, kaya di ba, that was Paul calling the Athenians na gawin. Kasi nga, they need to repent. So, repent sa mga wrong ideas na meron sila about God. So, di ba nabasa po natin na grabe po yung mga Epicureans, yung mga philosophies ng mga Epicureans, Stoics, at mga tao doon sa Atenas. So, kaya nga po, di ba, pinangaral ng Panginoon, pinakilala sa kanila na yung totoong Diyos, sabi nga nila, meron silang unknown God. So, ayun, pinakilala. So, gusto ko since meron kayo nito na nakasulat sa bato na unknown God, so, ito yung nais na ipakilala ko sa inyo. So, yun yung mga, kaya gusto ng Panginoon na mag-repent yung mga taong sa Atenas. Kasi nga, yung mga philosophies na meron sila ay mga taliwas sa itinuturo ng Panginoon. So, grabe yung grace ng Panginoon, grabe yung grace sa mga tao doon. Kaya naman, yun po yung gustong ng Panginoon kay Pablo para po mag-repent yung mga tao. Pero, hindi lang po ito para sa mga taga-Atenas. Hindi po para sa atin, hindi po para sa kanya,
Hindi lang po para sa akin, para po sa ating lahat. So ano po, ito po ay iniutos ng Panginoon sa lahat ng tao, no? Maging sa atin. So let us turn our minds and hearts sa Panginoon. No? So, hindi natin kailangan na mamuhay sa kasalanan, no? To hold on the wrong ideas, diba? Kasi patungkol naman sa Panginoon, no, meron tayo or yung iba sa atin dito is need ng sabi nga na repentant na kanina na to call to repent, no? Kasi paulit-ulit na sinasabi natin na hindi nais ng Panginoon na may mapahama, kundi nais ng Lord na makapagsisi at tumalikod yung bawat isa sa kasalanan na gawa. And all we need to do is to repent and turn ourselves to God with humility. No? Humility, hindi natin kailangan na magpatali sa kasalanan dahil malapit na din ang judgment. Sinasabing judgment, di ba? Ayan. Pero hindi lang po dapat sinasabi natin yung kabutihan ng Panginoon. So, kailangan po na ipaalam din natin sa ibang tao na malapit na yung judgment. At kinakailangan na tayo pong lahat ay mag-repent. So, ano po, diba? We're blessed. We're blessed na we are still giving time ng Panginoon para mag-repent. Kasi sabi nga ng Panginoon, malapit na dumating yung oras, yung judgment na yun. Pero nakikita ng Panginoon na maraming tao pa ang kailangan magsisi. So, ayun po yung kinukalling po sa atin na ano man po yung mga sins na nag-bandage sa atin para sumunod sa Panginoon. Halimbawa man po yung laziness, kung ano pa, kalaswaan, greed, pagsisinungaling. Alam po natin yung sarili natin eh. So, wala po, ang kailangan po natin gawin ay mag-repent sa Panginoon with humility. Akuin po natin na tayo po ay makasalanan, tayo po ay nagkakasala at kailangan natin magpahugas sa Panginoon. So, ayun po, di ba? So, as we proclaim Christ in the cities, we should be like Pablo, na nagpakita ng braveness and boldness kung anong strategy ang ginawa niya on how to proclaim Jesus sa mga tao. So, muli, mga kapatid, no? So, pero po, di ba, itong braveness and boldness po na meron po si Apostle Pablo, ay ito po ay galing din po sa Panginoon. No? Hindi po siya nanangan sa kanyang sariling karunungan. Ito po ay mula sa Panginoon. Kasi po, he has the Spirit of Lord. Meron siyang Holy Spirit na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Kaya nga, tayo din bilang isang mananampalataya na wag din tayo maasa sa sarili natin, kundi lagi sa Lord lang. Na sa bawat gagawin natin, no, sa pag-share ng Word of God, always na yung Lord yung hayaan natin na kumilos sa ating buhay, like Pablo. No? Sabi nga doon sa Kawikaan 3:5 na kaya huwag kang magtiwala, buong puso't lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sapagkat kung atin lamang, no, kung atin lamang na, ito, dahil sa nakita mo lang, na parang ang ganda mag-share ng Word of God, pero still, naniniwala ka pa rin sa sarili mo, no? Parang sarili mo pa rin yung pinaniniwalaan mo. Ito ay walang sesete, walang kabulan. Ngunit kung ito ay patuloy na ikaw ay magtitiwala sa Panginoon ng buong puso at lubusan, no? Through, nasa pamamagitan ng iyong pag-share ng Word of God sa mga tao, na maging sila man ay makakilala kung sino at ano yung Diyos natin pinaglilingkuran. Again, And yes, ay meron pa pala, sorry. So, ayan po sa mga lahat ng nakakanood dito na meron pa rin pinangahawakan na filosofiya na meron yung mga filosofiya like Stoics and Epicurean philosophy, no? Tulad ng meron pa rin po kasi mga naniniwala na there is no purpose in life, no? So kailangan po natin i-acknowledge na meron pong purpose ang life natin. At makikita lang po natin to sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon yung daan, ang katotohanan. Diba? Jesus is the way, the truth, and the life. At
lalaman natin kung ano talaga yung true meaning of life, no? By knowing Jesus Christ, Amen. no? Knowing who really is. Okay, okay na po. So, maraming salamat po. Sorry, Ayan. Wait lang. Ayan, maraming salamat po no, sa mga nakapakinig ng salita ng Panginoon. Naway ito'y tumimo po sa inyong puso at isipan. No, naway naliwanagan po ang inyong puso at isipan kung sino't ano yung Diyos at kung sino yung Diyos na dapat nating paglingkuran. Ayan. Now, again, yung tema natin ay Proclaiming Christ in the Cities. So, again, muli, isang mapagpalang gabi sa bawat isa. And let's pray na po. Let's closing prayer. Okay. Ana, sige, ulit. Let's pray po. Samahan niyo po kami sa closing prayer. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Minsan pa dakilang Diyos na buhay, banal at kalugod-lugod sa lahat. Siyang tunay, Panginoon, na ikaw lamang ang nararapat namin sambahin, parangalan, Panginoon, sapagkat ikaw ang may likha ng langit at lupa, Panginoon. Mula pa simula, Panginoon, ikay hindi nagbabago, O Diyos. Hallelujah, Lord. Dalangin namin sa mga oras na to, sa mga tao na nakapakinig ng iyong banal na salita. Dalangin namin, Ama, na buksan niyo po yung kanilang puso at isipan. At wag lamang itong nanatiling kanilang napakinggan. Bagkos tumimo ito, Panginoon, sa ikaibuturan ng kanilang puso, Panginoon. Na sa pamagitan nito, O Lord, na makilala ka nila, Panginoon, kung sino't ano ka, Panginoon. Sapagkat sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, hindi mo nais na may mapahamak, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, sa mga oras na ito na patuloy kong patnubayan ang bawat isa, Panginoon, at patuloy na ikaw ang maghari, Panginoon, sa mga tao, pang gagamitin mo, Panginoon, upang ipahayag ka, Panginoon, sa mga taong hindi pa nakakilala, Panginoon. Lord, maraming salamat sa gabing ito at i-bless niyo po yung mga taong nakikinig, Panginoon, ng iyong banal na salita. Panginoon, patuloy ka pong mangusap sa kanila, Lord God. Salamat sa buhay, hining at kalakasan na patuloy mong binigay pinagkaloob sa amin, sa privilege mong ito, Panginoon, sa isang malaking biyayang ito, Panginoon, na makapagpahayag ng salita mo, O God, kahit sa pamamagitan ng online, Panginoon. Ito'y hindi lingid sa iyo, Panginoon, at ito'y hindi hadlang, Panginoon, upang hindi namin ito ma-share, Panginoon. Sapagkat ang lahat ng bagay na meron kami, Panginoon, ay nagmula lamang sa iyo, sapagkat kung aming sarili lamang, Lord, hindi po ito namin kaya. Kami pinapangunahan ng aming takot, ngunit, Panginoon, ito ay huwag naming hayaan na kami pangunahan, Panginoon, kundi ito'y dapat naming harapin, Panginoon, na i-proclaim ka namin, Panginoon, kung sino't ano ka, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa kabutihan mo, sa pagmamahal mo, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat sa iyong kadakilaan. Ikaw mo siyang patuloy namin tinataas, pinupurit, pinapasalamatan at pagpakailanman, O Diyos. Sa iyo ang mataas. Purit pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan. Maraming salamat po sa pagpapakinig ng salita ng Lord. No? At tayo po yung magpapatuloy pa at bukas po meron pa po tayo live stream. 7 today. With Pastor abangan po natin yung patuloy po natin subaybayan. Itong live stream po nito. Ito ay malaki din pong ito po isa rin sa kaparaanan ng Panginoon ng Sagrade. May walat yung kanyang salita. So, sige po, let's proceed to shout out, right? Ayan, shout out po. Inaabangan mo, ha? Tama ba? Inaabangan mo. So, ayan. Maraming salamat po sa mga nag-stay. So, ito po, shout out po sa mga ibang pastors and churches. Sa Bidron Church, Pastor Carlson Moon. Korean Church, Pastor Juan Flores. Sa Catholic Church naman po, si Pastor Vicente Sabisi and Pastor Vicente Sabisi Pastor. Sa Bidron Church po, Pastor Urbanico Flores. Bidron Church, Pastor Jay Moon. Pastor Moon, Pastor Edwin King, and Pastor Amelia Halpo. Ito sa inyo at sa mga nagpapayang outreaches station. Shoutout po Pinagisahan, Veterans, Padilla, Tanay, and Binangonan, Cubao, Burias, and BS Japan. Ayun po. So, again, meron pa. Sino pa ba? Ayan, sige po. Shout out po
kay Sister Muna Lisa. And shoutout din po kay Sister Denero. Also po kay Brother John Rocio. Ayan. And kay shout out po, Chris Kai. Ayan, at kay ano po, kay, sino pa ba ito? Ayan, kay Sister Jess Lahui. May Shout out po. yung internet, hindi nakikita yung mga pangalan eh. At kay Ate Ana, tapos po, maraming salamat po, Ate Lea Joy. Sir Lea Joy, ayan, shoutout po Ate Lea, kay Ate Hazel. Yan, hi Ate, I miss you, shoutout po sa'yo. At kay Ate Carla. Kay Ate Carla, shoutout po. And kay Brother Domson, shoutout po, Kuya Dom. And kay Brother Terry, shoutout po kay Brother Roger. Lego. Yan, shoutout po, Brother Roger. Kay Brother Andre, Sister Miriam, ayan. Sister Miriam, Shoutout po kay Sister Miriam Mandia, at kay Sister Esther Benitez, hindi na siya Salisi. And kay Sister Mary Rose A. Tebes, kay Sister kay Sister, tawag dito. Kasi namin nakikita yung mga pangalan kasi kanina po na yung internet. Sayang po, pero shoutout po sa mga lahat Opo, yan na po, nanonood. Hindi man po namin mapangalanan kayong lahat sapagkat hindi po talaga namin nakikita. Ayan, kay Dad pala. Hi, Dad. Kamusta po? Shoutout po sa'yo. And kay Sister Zilden, shoutout din po. Ayan, nagpapa-shoutout pa. Kanino pa ba? Ayan, sa lahat-lahat po, shoutout po sa mga hindi po namin na shoutout po kasi hindi po namin yung pangalan nyo. And patuloy po tayo magsubaybay sa ating live stream pong ito. No, ito po yung napakahalaga. No? Amen. And, ano ba? Ayan, yun na yun po. Sa mga kapatid ko rin po dyan, sa mga friends ko na nanonood, hindi ko man po kayo makita. Pero sana po ay napanood ninyo. Shoutout din po kay Sister Bergeline. Ay, Sister Bergeline, Dr. Na Bergeline. mayroong nakasama po namin dito na nag-assist po sa amin. Maraming salamat ate. At kay, ano po, kay Ria Kudilana. At kay Miyuko Kida. Ayan, shoutout po sa inyo. Salamat po sa panonood. At sa mga classmate ko din po, shoutout po kay Ate Leon May. Shoutout ate kay Samantha Grace. Hi Samantha. Hi Sam. Shoutout. And kay Angie Diaz. Hi Je. Shoutout po. Salamat din sa inyong panonood sa live stream na ito. Sa mga classmate ko. ito po sa Shoutout po kay Neil Brian Anyunevo. Ayan, shoutout po Kuya Neil. Ayan, at sa pamilya ko pala, hi ma, hi pa, muli, I'm here. Shoutout po sa iyo, sa mga kapatid ko na nakakita nito, sa mga kaibigan ko, Shasha, Tanungin mo ko kung makakawin ka. shoutout po. Ayan, makakauwi na ako. Shoutout po sila. Ayan, shoutout po kay Charlene Mangga, kay Elaine Villarasa, kay Maritayo Tepes, kay Emma Rebesa, and kay Val Pavilion, and kay Jed Ivan, Jed, hi Jed, nakalimutan ko yung mo. At kay, sino pa ba? Yung mga taga-Peter natin. From Pidoran pala, kay Ate Jess, shout out po kay Ate Jess, shout out po kay sa mga Pidoran, kay Patalang Pidoran, shout out po sa inyong lahat. Maraming po salamat at syempre po. kay Mr. Denver Flores. Salamat po sa salamat po. Shoutout po sa iyo. At mga kasama niyo po dito sa bahay. Salamat po sa inyo sa bahay na ito. Maraming salamat sa patuloy. Yan, sa patuloy na tumatanggap para makapag-live po dito sa Balian. Hanggang sa muli po, maraming salamat po. At God bless sa lahat ng nanood ng live stream ito. At patuloy po tayo manood at magsubaybay po ito hanggang sa matapos ang 100 days live streaming. Okay. Muli, dagay po. Maraming Maraming salamat. Sa Diyos, salamat. ang pinakamataas. Puri at pagkakalan.
Tuloy.